Sabi po na laban ako. Hanggat lumalaban po yung anak ko, laban po. Siyempre may yung page ko na masaya ako, nagpapasaya ako nito. Pero deep inside, Daddy, talagang umiiyak yung puso ko. Tinatanong ko sarili ko, Lord, bakit hindi mo na lang ibinigay sa akin yung sakit? Ibigay ko sa inyo. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Napakalaban ka, Dad. Isang mapagpalang araw po sa atin lahat muli, mga kababayan ko, mga kabarangay ko. Ayan, kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sana lagi tayong gagabayan ng ating Panginoon. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW na malayo sa kanilang mga pamilya. Bless tayo ni Lord na lagi tayong ligtas araw-araw. Mga kababayan, panibagong araw, panibagong vlog. Isa na naman kababayan natin na dadalawin natin sa oras na ito, sa araw na ito, dahil may nag-message sa atin at napag-alaman ko rin na ang pupuntahan natin ay kagaya rin natin content creator. So, samahan nyo ako mga kababayan dahil ang anak ng kapwa natin content creator ay ilang taon nang nakikipaglaban sa kanyang nararamdaman sakit. Hindi ko pa man alam kung ano talaga ang punot dulo. Para malaman natin, samahan nyo ko sa video ito. Pero syempre mga kababayan, bago tayo magpatuloy, ako shoutout muna natin ang ating mga kababayan, ating mga supporters, followers, lalong-lalo na sa Team Rise Above na walang sawang sumusuporta sa Team Daddy Frankie. Team Rise Above, shoutout po, mabuhay po kayong lahat. Ganon din po kay Ma'am Maria Paz Okoshi, ayan. Ma'am Lani and Wonder Woman, kay Marilyn Chang, shoutout po kay Kabayan USA. Ayan, kumusta po kayong lahat? At syempre kay Tita Hanis, ayan, Tamura Sang, Carmi K Official, ayan, Myrene, Sweet Charm, lahat po. At ang aking mga kasamahan ngayon, Team Daddy Frankie. Maraming salamat. Araw-araw man po tayo mga kababayan na gumagala para maghanap, mapuntahan yung mga taong karapat-dapat natin tulungan, hindi talaga bumibitaw ang aking mga kasamahan sa Team Daddy Frankie para samahan. So mga kababayan, let's go tayo! Ayan, magandang tanghali. Sir, Madam, mga kababayan, dito na po tayo. Sir, bago tayo magsimula, okay lang. Sir, ano ang pangalan niyo po? Si Bernard. Bernard. Si Ma'am? Tina po. Siya po yung asawa. Opo, siya po. Ilan po anak niyo? Anak ko po is 3 dati. Nabuwasan kami ng isa. Namatayan kami ng isa na 5 years old na may sakit sa puso. So, dalawa na lang sila. Yung isa, 15 years old. Si Chuchay, 8 years old. Magna-9 na siya sa January. Chuchay, babae, lalaki? Babae. Babae. So, ilang taon na si Chuchay niya? Magna-9 na po siya sa January. Ano po yung sakit niya? Ano po, optic pathway glioma po. Brain cancer po. Brain cancer. Bakit may na siya, naoperahan na siya? Opo, naka-4 na po siyang opera. Yung una po, sa Batangas po siya na-operahan. Ano po, unang shot niya po kasi po nagkaroon siya ng tubig gawa po ng bukol niya. Tapos po, naging okay naman po siya 1 year. Tapos, okay po siya 1 year, nakakatakbo, nakakalakad, nakakita, normal. Tapos, after 1 year, ayun na naman po siya, nagsisisure na naman. Tapos, bigla na naman siya natutumba, natatawag. Tapos po, inopera na naman siya ng 2 magkasunod. Isang siyang po ulit sa kabila po ulit, inopera ulit. Tapos po, biopsy, kasabay na po yun, magkasabay sila. Bali, pangatlo po. Yun, naging okay naman po siya, pero hindi na siya katulad nung dati na normal.
na naglalakad. Ano lang po siya, sa higaan, tapos upo tayo lang, yun lang. Tapos po, naging okay ulit siya. Tapos bumalik ulit na siya, nag-malfunction naman po yung shunt niya, nasira na naman po ulit. Tapos po, nung nasira, inopera na naman po siya kasi yung half body niya po na parang stroke po. Paralyzed, parang Opo, stroke. hindi po siya talagang lantang gulay po. Kaya po sinugod namin sa PGH. Tapos, yun po, inopera po siya ulit. Ngayon, yan. Ano nga po, yung in-MRI po siya ulit. MRI. Nakita po sa MRI, mayroon pong tumubong bagong ulit na bukol. Bukod po dun sa bukol niya sa gitna. Kung po sa pinaglalangyan ng shunt, di pa po bilog yun, na ito. Pagkasira na po itong shunt, flat na po yan. Dito po yun sa kabila. Kinain po siya ng bukol. Yeah. Kaya hindi po inalis yun. Ang tinanggalan po yung pinaka-hose. Kaya yung shunt dito, hindi na po inalis. Ngayon, nag-decision po ang doktor na irradiation po siya. Irradiation po siya. Hindi po kami pwedeng mag-uwian kasi hindi niya kakayanin. Ang decision po ng mga doktor, tumira kami sa child house po ng PGH ng isang buwan para po hindi kami mapagod siya na araw-araw po kami uwi. Yeah. Opo. Patsaka po, menos sa pamasahe. Buti nakakayanan ninyo yung mga expenses. Budget lang po, budget. Yung sahod po ng asawa ko, sa akin yung isa. Minsan, sumasideline kami. Kung ano yung mabibenta namin, tapos i-charity namin. Yun. Kasi dun ko din nakakakuha ng mga yung pangangailangan niya. Kasi yung gamot pa lang, pang everyday, talagang hindi kakayanin ng kapag company tatrabaho, daddy. Kaya kailangan may diskarte ka para ma-provide yung mga pangangailangan ng gamot. Tapos si baby ganyan na lang, hindi na siya nakatayo, naglalakad, hindi na. Hindi lang po siya akin. Hindi na siya nakakita. Nawala na yung vision niya. Kasi mula nung 3 years na nakaraan na nawala ng tuluyan yung paningin niya. Galing yung bukol niya sa ugat ng mata. Pero nakakarinig pa siya. Opo, nakakarinig naman po. Malakas po yung pandinig niya. Talagang yung di lang po nakakita tsaka nakakalakad. Pero mula noon hanggang ngayon, nagdididi lang siya. Nakain naman po siya sa bibig. Kaya lang po, in-advise ng doktor na dito siya kumain. Kasi po mga blender na gulay, Oo. prutas, nagbawal po sa kanya yung nakokolesterol matataba. Actually, mga kababayan, hindi ko pa kilala si Sir Bernard. Doon ko siya nakita po. Nung nakita ko, in-upload niya yung anak niya. Alam niyo naman ang Team Daddy Frankie, especially ako po. Pag nakakita ako ng mga bata na ganito ang karamdaman, ganon din sa ating mga senior, talagang natatouch ako. Lalong-lalo na po kay Chuchay. Gaya ng sinabi ko, naririnig ko na yung pangalang Chuchay. Sabi ko, nakaka-proud naman yung batang to. After all ng kanyang pinagdadaanan, napaka-strong niya. Lalong nagiging strong siya dahil nakikita niya sa kanyang tatay at nanay. Although ganun naman talaga dapat, na talagang kahit sinong magulang ibibigay talaga, gagawin lahat ng mga kaya kahit anong hirap para sa kanyang anak. Kaya nakakabilib kayong mag-asawa dahil alam ko yung hirap ng pinagdadaanan ninyo. No? Pero syempre, ayan mga kababayan, kaya po kami nandito para makita nyo rin po at ipaabot sa inyo, sa mga kababayan natin na may mga mabubuting kalooban, na sana marugtungan pa natin sa mga, kahit sa kaunting tulong natin, dahil alam naman natin sobrang hirap na ng kanilang pinagdadaanan. Hindi na siya nakapag-aral, sir. Hindi po. Hindi na siya hindi na siya authorized para Oo. lumabas kasi nga dahil sa Oo. condition niya, talagang bedridden lang siya. Di Ilang ko taon alam nga, yun. sorry, ilang taon nga pala nagsimula na-discover yun sa 3 years old. 3, that's why. Na-diagnose siya na may brain tumor, may bukol sa Kaya wala nang chance para mag-aral, no? Pero yung pagkatapos naman yun, dati, naging normal naman siya. Yung pagkatapos niyang patient siya, lagyan siya ng host, nakalakad siya, parang naging normal. Kaya lang, bibilang ka lang ng 1 taon, balik na naman siya sa ospital kasi nanghina siya.
nagbara yung shunt niya, papunta sa bituka, another operasyon, ganun na naman. Panghuli, yung binayopsy nga siya, binutas yung pinakabungo, kumuha ng sample dun sa pinakabukol na kung anong klase. Yun nga, advice ng doktor, hindi na pwedeng operahan kasi napakadelikado, nasa gitna siya ng utak, yung bukol. So may tendency magalaw yung mga ugat niya na baka matuluyan siya. Yun, yung time na yun, kahit pa paano naman, nakaka-survive naman kami kahit pa paano sa sitwasyon ng buhay niya. Anong trabaho ni sir? Isa akong daddy, content creator, editor. Yan. Nag-edit ako sa isang kumpanya, isang page na pinapadami ko yung followers, yung pinakatrabaho daw. So sa ngayon, ganyan natutulog lang lang. At sa gabi po, magdamag yung gising. Sa araw, tulog manok. Chuchay, how are you? Okay ka lang? Yan ka, okay ka lang daw? Sige lang. Okay ka lang daw? Chuchay, dito si Daddy Frank. Para mayroon kang Hello Kitty, okay? Opo. Wow, sige, basta laban lang ha. Yan, salamat sa Panginoon. Yan mga kababayan, no? Magbibigay lang si Daddy Frankie ng kaunting tulong pinansyal para sa kanila. Yan sir, sana makatulong itong ibibigay ko sa inyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000 po. Napakalaki bagay ito, Dad. Apo. Hindi nga, kumbaga Dad, hindi ko naman ni-expect ko. Yung bagay po nito, Daddy, na pinakalooban niyo kami ng ganito. Isa kami sa pamilya na natulungan niyo, na kahit pa paano talagang inahangaan ko yung Team Daddy Frankie. Hindi ko akalain, Daddy, na ito, mapipili niyo. Sorry, kung ikaw lang ang titignan ko, hindi ako magbibigay ng ganyang halaga. Nang tinitignan natin si baby, yung pangailangan niya. Ano't ano man, alam ko yung pinagdadaanan niya, lalong-lalo yung pinagdadaanan niya. Dinanas ko rin yan, lalong-lalo pagdating sa ating pamilya, pagdating sa ating anak. Kaya ako nagbibigay ng ganyan. Ay, yan ay ano lang na may kasangkapan na yun. Kumbaga, kinakasangkapan lang ako ng Panginoon. Gusto ko madagdag. Hanggat kayang tumulong ni Daddy Frankie, tutulong ako. No, Chuchay, laban lang ha. Si Daddy Frankie to. Ha? Lahat ng yan kaloob ni God, kaya pag-pray lang natin ang lahat, no? Okay. Okay naman yung bahay nyo, no? Sa inyo ba to? Sa inyo yung bahay na to? Hindi po. Naho pa lang po. Ano ang upahan ko? Ano po, nakatira po kami dun sa Riles. Kasi po papaalisin na po dun. Mga itong mga pagtapos po ng Christmas, mga January po. Kaya po siyempre, umupa na po kami. Di-demolish na po dun. Di-demolish. Sa Riles kayo nakatira talaga? Opo.
Kaya bago po yung demolish, syempre kailangan po ilikas niyo anak ko. Opo. Okay. Okay. Sige, wag na natin anuhin kasi gusto niya ganyan talaga yung mga. Kailangan tahimik yung gusto nila. So, ayan mga kababayan, no? Lumabas kami panandalian samantala kasi may mga bagay po talaga ayon kay tatay at kay nanay. May mga bagay na hindi pwedeng iparinig sa bata. Dahil ang kondisyon po ng bata ayon kay tatay, hindi, kumbaga, serious po. At hindi alam ng bata. Kumbaga, kaya doon ako nagiging hanga kay sir. Kasi pinapakita niya sa bata talaga na yung positive lagi. Paano nyo nagagawa yun, Nay? Yun lang. Yun nga, sa pinapakita namin kay Chuchay, laging kailangan masaya. Masaya lang siya. Parang normal siya dahil sa kabila ng sitwasyon niya, di ba? Pinapakita namin sa kanya lagi na dapat matapang, may tao sa Diyos. Yun nga. Didiretsahin na kita, sir. Huwag mo sanang mamasamain. Gaya na sinabi mo kanina na hindi na pwedeng galawin ng doktor yung bukol sa utak niya. May sinasabi rin ba ang doktor? May mga advice sa inyo? Ako po, bilang nanay ko, kailangan ko pong maging malakas Para po sa kanya. Kasi, sabi po ng doktor, pag sinabing palliative, wala na pong pag-asa. Siyempre po, nanay ako. At hindi ko po kayo pwedeng pangunahan. Pero doon po ako naniniwala sa Panginoon natin. Dahil may Panginoon po tayo, lahat pwedeng mangyari. May lahat mapapagaling niya. Basta mananampalataya tayo, maniniwala tayo sa Kanya. Walang nakapaniwala siya nangyari. After 3 days, nagising siya. Nagising siya sa pagkaka-stroke niya. Yun lang, naniwala kami sa Diyos. Talagang hindi kami bumitaw sa Kanya. Kaya hanggang ngayon, talagang Laban lang. laban lang. Tama yun, sir. Kasi sa akin, Daddy, ilang beses na akong umiyak eh. No. Siyempre, bilang tatay, hindi mo ipapakita yun na nanghihina ka. Pero deep inside, siyempre pag nakatalikod ka, di ba iyak ka talaga na parang bakit hindi pa binigay sa magulang, sa nanay, sa tatay yung sakit na dapat kami na lang umaako, bakit binigay pa sa kanila, di ba? Siyempre, pag magulang ka, papakita mong strong ka, malakas ka, para may pinanghuhugutan ka na kumbaga, andito si Papa, kahit ako maging paa mo, gagawin ko para maging normal na bata ka sa paningin ng ibang tao at sa Diyos, hindi ka namin pababayaan. Yun talaga, Daddy, talagang makikita man sa syempre may yung page ko na masaya ako, nagpapasaya ako nito. Pero deep inside, Daddy, talagang umiiyak yung puso ko, tinatanong ko sarili ko, Lord, bakit hindi mo na lang ibinigay sa akin yung sakit? Bakit hindi na lang, kumbaga, bakit na lang naging normal yung anak ko, ako yung nagdudusa, yung mga sakit niya. Siyempre, nandun yung magulang na nagtatanong sa sarili na bakit gano'n. Pero sa kabila nun, hindi naman natin dapat sisihin ng Diyos eh. Kumbaga,
kumbaga, pasalamatan pa rin natin siya kahit may mga pagsubok tayong pinagdadaanan. Kumbaga, yun yung pinaka ibibigay kong best para sa anak ko na maging best tatay. Para mapanindigan yung pagiging tatay para sa kanya. Yun talaga. Sa kabila ng kasiyahan ko, hindi ko maano talagang yun pala may pinagdadaanan din pala kami problem, pero hindi ko inayaan kasi sa ibang tao. Ayan, mga kababayan, sana maging aral din sa mga magulang na may mga ganitong pinagdadaanan dahil hindi lang kayo, marami tayo, lahat tayo may mga pagsubok talagang pagdadaanan, no? So ayan mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po. Sana po may mga taong mapag-abot din ng kahit kaunting tulong para kay Chuchay. Maraming salamat. Sige sir, pwede ka rin manawagan. Marami tayong mga followers. Kasakali. Sa mga taong sumusuporta sa Team Daddy Frankie, yung mga taong mga ganito na nakakatulong, na may puso, suportahan po natin yung maganda po nilang ginagawa. Kung ano po yung nakikita nyo kay Daddy Frankie, sa team niya, totoong-totoo po yun. Hindi ko po akalain na mapapasama ako sa kanilang charity, pero nagpapasalamat pa talaga ako sa ginawa nilang pagtulong sa anak ko si Chuchay na may sakit sa utak. Maraming salamat sa inyo kung sino man po ang tumutulong para mapalaganap yung charity na ginagawa ni Daddy Frankie. Suportahan po natin sila dahil ang vlog na to is totoong may pusong tumutulong sa mga taong nangangailangan. Maraming salamat po sa inyo. Salamat. Basta laban lang tayo, ma'am. Thank you. Salamat. Pati ako napaiyak. God bless po. Oo. No? So once again, mga kababayan, maraming salamat po. Pansamantala po, magpapaalam ang Team Daddy Frankie. Ayan, mga kababayan. Kung bago ka lang dito sa aking channel, manyari lang po, paki-support ang Daddy Frankie sa aking YouTube channel, Daddy Frankie rin po sa aking Facebook page. Yan. Paki-comment naman mga kababayan para malaman ko kung hanggang saan ay inaabot ng ating videos. Paki-comment kung saan lugar kayo. Bye-bye po and God bless. Love you all.